Magandang gabi, bumabalik ang inyong fair Lady Maharlika para sa samut-saring balita na ating nakalap. Ang iba sa kanila ay mga kasinungalingang balita na ating buboljakin. At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course sa Canada. Okay, nagbabalik tayo mga palangga matapos ang mainit, okay, naggalit na binigay na binungus natin. Galit pa rin ako, okay? Mga palangga, for Ma'am Raga. So itong segment natin ito, you expect this forever na ito. So every day, subukan natin every day na maghatid sa inyo ng mga kasinungalingang balita na boboljakin natin. Kasinungalingan kasi galing sa mainstream media. Okay? So, unang pumasok sa Tambiolo, si Jodito Bargayo, Minda Diaz, grabe, walang tulugan. Beng, hello Beng, Virginia Malonzo, Goshon, ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita. Ito, manggigigil na naman kayo. Pero syempre, kailangan natin tuloy-tuloy ang pakikipaglaban. At sumuporta tayo sa lahat ng mga pagtitipon para tuluyan na ngang mawala sa sirkulasyon ang mga hegemonyo. Okay, sa unang salvo ng ating balita, okay, Philippine Intel Services, una sa lahat, ngayon ay Pebrero 21. Okay? Philippine Intel Services nakatutok sa external threats, sabi ni Bangag na Bangag Kuting Jr. Okay, nakatutok daw sila palangga sa external threats. Nakatutok sa kalaban. Alright, sino ang kalaban? Walang kalaban ang Pilipinas actually. Wala tayong kalaban sa labas. Ang kalaban natin ay itong hegemonyong gobyernong ito. Tuloy natin ang balita bago ako magalit. Inilahad ni Pangulong Bangag na Bangag Polboronic Jr. nitong Martes na pinalakas ng intelligence services ng bansa dahil sa bagong mga banta. Asan ang mga bagong banta? Ang banta ay kayo. Kayong mga pulburon. Binabantaan nyo ang kahirapan. Binabantaan nyo ang mga kritikong mga hayop kayo. Alright. Sabi dito, sa isang panayam, tinanong si Kuting Jr. ukol sa epekto ng intelligence gathering ng gobyerno sa gitna ng mga aligasyon ng destabilization plots laban sa pamahalaan. Ulitin natin, mga kababayan, ang destabilisasyon ay hindi manggagaling sa Pilipino, kundi nanggagaling sa gobyernong polboron. So kung meron mang dista-dista na yan, ang pasimuno niyan ay si Kuting Jr. Okay. Simulan na itong picture na to. Tuloy natin ang balita. Ano ang sabi ni Kuting? Well, pinatibay talaga natin. Gayahin nga natin humingiwi. Magayahin ko Right. Well, pinatibay talaga natin ang ating intelligence service. It's much better than it was before because marami ng ibang bagong kailangan na bantayan. Ano, babantayan nyo? Ano yung bagong kailangan niyang bantayan, Kuting? Bantayan ang kritiko nyo. Walang threat sa labas. Ang threat ay nasa loob. Nasa inyong mga hinayupak kayo, paulit-ulit, araw-araw kayong murahin hanggang sa matunaw kayong lahat. Yun ang sabi ni Marcos Jr. Subalit sinabi ng Pangulong Bangag na nakatutok ang intelligence community sa external threats. Okay, so they've been doing a good job and I think that we shouldn't be talking about intelligence service kasi they're supposed to be clandestine. Oh yeah, they're supposed to be clandestine. Pasekreto ninyo lahat. Okay, pasekreto ninyong binabalahura ang Pilipino, pasekreto ninyong tinitira ang mga kritiko. Kaya tama lahat ng sinabi mo. It's not about the threat outside, but threat inside. Kayo ang threat. May internal. Remember that? If you talk about international threat or national threat, sa labas at sa loob ng bayan natin. Kasama sa national threat, ipiniliwanag yan
ni dating Security Advisor Clarita Carlos na nasungal-ngalan na ng generous allowance ni Lisa Smugs. Statement mo yan, Clarita. Okay? National threat po ang smuggling. Hindi lang yung bratatatatat. Bago ko to tapusin. Naalala ninyo, January, sinabi ko yung nagkaroon ng issue sa sibuyas, sa smuggling, bago pa natin nilabas yan si Michael Ma, nakasabwat nila. Merong intelligence report na finorward kay Clarita, galing sa NICA, na ang pamilya ni Marcos Jr., si Lisa Smug, si Tambalusos at sila Martin Araneta ay kasabwat sa smuggling. That is national threat. Walang international threat. National meron. At family, pamilya ninyo ang pasimuno ng pagbabanta sa kinabukasan o pagkadestabilisa ng pamumuhay ng Pilipino. So, tumigil ka sa kagaganon-ganon mo, Kuting. Okay, tuloy natin ang balita. Subalit sinabi pa ng Pangulong Bangag na nakatutok ang intelligence community sa external threats. O external para kunyari may ginagawa sila. Alright? Kunyari may ginagawa. Pero ang totoo, mga kababayan, sila ang gumagawa ng pagdidestabilisa ng kinabukasan ng bawat Pilipino. Ulit-ulitin nyo, i-comment nyo kay Clarita Carlos kasi hawak ko po ang statement ni Clarita Carlos. Binasa-basa ko sa inyo nung siya ay sinabi niya kay Ahas na ang report na sangkot ang mga pamilya ni Ahas. Anong sabi ni Carlos doon? Nasa inyo, it's up to you if you do the right thing or not. Ang ibig sabihin ni Clarita Carlos, kung inyong sususugin ang mga smuggler na mga sarili ninyo at kamag-anak ninyo. So ginawa lang niya yung report dahil sinabi ni Clarita Carlos sa kanyang letter papunta kay Ahas. Bakit ko alam yan? Kanino ipinadaan ni Clarita ang message? Kay Chala Gamon. Sino si Chala Gamon? Assistant ni Lisa Ahas. Bakit ko kilala yan? Yes, kilala ko yan. Dahil dati akong fake friend. Former fake friends ko yung mga buwakan ng Ginemes na yan. Di ba, Clarita? Sabi ko nga, amoy lupa ka na. Kung malapit ka ng kunin ng lupa. Although sabi ko nga, lahat naman tayo kukunin ng lupa. Una-unahan lang. If you talk about sa edad, mas umauna ka. But you don't know. Di ba? The point here is, si Clarita Carlos, Disyembre pa lang, noong tinanggal siya dahil sa report na yan na ang pamilya ni Marcos Araneta Romualdez ay sangkot sa smuggling. At nandyan yan sa NICA report, intelligence report. Anong ginawa? Niligwak si Clarita. Dahil si Clarita ay walang paninindigan, walang pagmamahal sa bayan. Tinanggap niya ang generous allowance na binigay ni Lisa sa kanya bago siya tanggalin. Pero pinangakuan siya para itigil ang tikom ang kipay ni Clarita, ay binigyan siya ng trabaho ni Tambaloslos. Kaya nasa Kongres siya ngayon. Ini-enjoy ang kaba ng bayan. Right, Clarita Carlos? Ang taas ng respeto ko sa iyo noon. Machiavellian bullshit. Isa ka rin. Kasangkapan dahil isa kay duwag. Kasangkapan ka ng mga hinayupak. Nasa mga kamay mo na ang report. Sabi mo nga, kaya mo ginawa yon kasi national threat. Ang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas, ang smuggling ay kasama sa issue. Ang food security ay issue ng national threat. Hindi lang yung bang. Ang kagutuman. Then sabi ni Kuting, tinututukan ang panglabas na pwedeng mangyari. Sabi ko sa inyo, nasa loob mismo ang banta. Hindi lang banta, nangyayari na. Comment nyo kay Clarita. Sabi ni Marlica. Diba, Clarita? Wala kang access sa presidenteng Kuting na nag-appoint sa'yo. Oh, bakit? Kasi ang nag-appoint sa'yo ay si Lisa Smugs. Oh, sa mga kakakilala lang sa akin, gusto nyong malaman? Ba't ko alam yan? Ha? Ba't ko alam yan? Dahil updated ako ng mga panahon na yan. O, di ba? Remember that, Clarita?
Ayan po si Clarita Carlos, ang nag-interview sa kanya ay si Lisa Ahas Araneta. Saan siya in-interview? Sa opisina ng China-Philippines Unified Enterprises. Ano po yan? Yan ay opisina, shared office ni Lisa at ng smuggler na si Michael Ma. Ang galing-galing, di ba? Ang isang pinuno ng National Security Advisor ay in-interview sa opisina ng smuggler. At yan, si Lisa, tingnan nyo, kaya tayo hinati ang picture na yan, dahil nakita nyo ang painting, yung frame na yan, at ang mga upuan, ay iisa. Now you know, national threat. Kaya kung nakatutok kayo, kabisado nyo na to, ang issue na ito. May letter ka, Clarita. Pinadala mo kay Cha Lagamon dahil ayaw kang kausapin ng Presidente Kuting. Dumadaan ka sa mga sekretary. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, anong klaseng presidente itong si Kuting na hindi niya hinaharap yung mga appointees niya? Ipinagtanggol pa kita, Clarita. Ipinagtanggol ko ang bayan sa katotohanan. Pero ikaw, hindi mo ipinagtanggol ang mga apo mo, ang pamilya mo, ang bayan mo. Dahil ikaw ay nasungal-ngalan ng generous allowance ni Lisa Marcos. Butod, mudlo, putot. Oh. Hawak ko ang ebidensya niyan, Clarita. Kung gusto mong kung gusto mong magkaalaman, lalong maano ang taong bayan. Tahimik ka hanggang ngayon, 'di ba? 1 taon na ako nagsasabi sa iyo. So again, let's talk about national threat o threat. Yan. Buhay ng buhay ng tao, buhay ng Pilipino hindi makakain dahil kasabwat nga ang demonyong gobyernong ito. Ano pa sabi ni Kuting? But maayos naman ang trabaho nila. But then, I think more than anything else, they are really directed towards external threats under the internal than internal. Because those are more serious as far as we are concerned. Julol! Sinungalingan lahat yan. So noong Enero, pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga akusasyon ng military destabilization plot laban sa Marcos administration. Okay, wala namang magdidestabilisa sa kanila. Ang nadidestabilisa sa kanila, sila-sila nga. At Pilipino ang pinipilayan nila. Ang inaaratay nila ang buhay. Itinanggi rin ng Philippine National Police sa mga ulat ng mga pakana laban sa pamahalaan. Magkakasabwat nga si Acorda. Si Au Browner, magkakasabot sila lahat. Inappoint nga ni Lisa yan, kaya nga wala na nga kayong kakampi, mga kababayan, sa Pilipinas, OFW, lahat ng Filipino, American, Filipino, whatever, 50-50, 20, 30, 40% Filipino, lahat wala na kayong kakampi. Dahil ang nagpapatakbo muli ay isang mafia. Diba? Kung kilala niyo si Maharlika, simula nung nag-expose tayo dito, ng Disyembre of 2022, alam na alam niyo ang balitang yan. Ano na? Grace Chung, thank you, Palangga. Paki-share ito. Okay. Paki-share ito, Palangga, para marinig ng mga buwaka ng Genimes. Kayo po ba laging binabati ni Nanay Christy? Baka ako yun. Okay, Nanay Christy, baka naman. Walang masyadong showbiz ngayon kasi yung iba hindi ko kakilala na mga showbiz. Parang pakipay-kipay lang. So, I don't know. May showbiz ba? Mag-comment kayo dyan. For Ma'am Raga. Okay, thank you. Okay, ito na. Ito, matugustuhan to ng mga kababaihan yung iba. Okay, basahin natin. Divorce bill tinalakay na sa Kamara ng mga mambubudol. Ayan. At mga makakaliwa. Tinalakay na sa House Plenary ang House Bill 9349 o ang panukalang magsasaligal ng diborsyo sa bansa. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas, na makakaliwa ang pagsasaligal sa divorce ang magiging paraan ng mga kababaihan na makatakas at makapagsimula ng panibagong buhay mula sa mapang-abusong asawa. Maganda, no? Pakinggan. Pero ikaw, Brosas, kailan makakalaya ang pangkalahatang Pilipino kahit hindi pa sila mag-divorce sa pang-aabuso, pag-i-extort, paggugurgur sa mga Pilipino dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga probinsya na ginugurgur ng mga rebuilding mga kaliwa na kaalyansa ninyo.
bago sana makatakas ang mga kababaihan o mga kalalakihan sa pang-aabuso nilang partner, makatakas muna sila sa mga kaliwang rebuilding NPA na patuloy na nagpapahirap sa mga komunidad. Kaya ito mga drama-drama mo, brosas, isa lamang itong kapestihan. Dahil hindi buo sa loob ninyo ang para sa Pilipino, para sa mga kaliwang grupo. Bago nyo protektahan ang mga taong naaapi, asawa, mga spouses na naaapi, lipulin nyo muna ang mga sarili ninyo sa pakikipag-alyansa sa mga rebelding komunista. Diba? Galing, di ba? Ganito po ang mga hegemonyo sa Kamara. Yung mga bill-bill na kunyari, para sa sa mga sa tao, pero yung totoo, ang catch mas malalim ang ginagawa nilang kababuyan sa pangkalahatang Pilipino. But, okay, sa honest na balita, ako ba ay sang-ayon dito sa diborsyo? Yes. Dahil marami talagang mapang-api. Katulad na lamang ng asawa ng Francis Chua na kaibigan ni Lisa Smugs. Hindi man natin alam ang away nila dahil nagkakagulo sila, dahil walang ang diborsyo sa Pilipinas. Ngayon ay tumakas itong kanyang asawa papuntang Turkey dahil peligroso ang kanyang buhay sa kanyang asawa, bitbit niya yung kanyang mga anak, nasa Turkey sila. Pero dahil sa kademonyuhan ni Lisa Smugs, ay nakipagsabuatan si Lisa Smugs sa DFA, Teddy Boy Locsin sa asawa niya, tinawagan niya, natulungan siya na magpalsipika na naman ng mga dokumento para ma-extract ang mga bata at itong asawa pabalik sa Pilipinas para lalong maghirap sa piling ng kanyang asawa. Right? Arlene Macabenta, thank you palangga. Ayan, si Marfam Braga, nag-uusap sila. So ngayon, ito yon. Bago sana makatakas-takas ito, mga sinasabing divorce, which I am pabor po ako dyan. Kasi marami naman talagang biktima. Maraming biktimang lalaki man o babae, hindi makatakas, lalo yung mga asawa ng politiko, na mga tumatakbo. Ako, may kakilala ako dito. Okay? Tumakas din, bitbit niya yung kanyang dalawang anak. Ang kanyang jowa, second family siya. Ang kanyang jowa ay politiko diyan sa North, okay? Huwag na natin pangalanan muna ngayon kasi baka mawindang. Although nasa dyaryo ito open, ito yung kanyang issue, pero para hindi lang tayo maligaw. Tumakas siya dahil ayaw siyang paalisin ng kanyang partner at gustong agawin sa kanya yung mga anak. Nandito ngayon sa LA, may legal battle pa. Okay, di ba? May legal battle. Panggigipit ng mga politiko sa kanilang mga partner, kaya tumatakas yung kanilang mga partner o mga asawa, Canada, Amerika, Europa, dahil takot sila sa Pilipinas, dahil walang batas sa Pilipinas kapag ikaw ay ordinaryo at ang kalaban mo ay politiko na may koneksyon sa mga hegemonyong mafia katulad ni Lisa Ahas Araneta. See that? Sabi ko sa inyo, ito mga balita natin, hindi lang mere na balita, basa-basa lang, news reading lang. No! Kailangan nating i-incorporate ang buhay na nararanasan natin, real story. Hindi lang basa-basa, balita, boring yon. Kaya tutok kayo dito, mga hitad. Sabi ng hitad na brosas, given the country's history, the bill seeks to restore divorce as a rights-based option for majority Filipinos. An option based on the recognition that the right to enter into a marriage contract has the corresponding spousal right to end such contract when it has reached the point of irreparability. Okay, tama naman. Pero ito ba ang rights, okay, namin, rights ng mga komunidad, brosas, na mamuhay ang ating mga magsasaka na hindi aagawin ng kanilang mga crops ng mga rebelding mga kaliwa. Yung mga pipigiri sa Pilipinas, 'di ba? Sa mga probinsya na kinukuha ang kanilang mga baboy, kinukuha ang kanilang mga baka, kinukuha ng mga hegemonyong mga kaliwang mga kaalyado nyo, by rights nila yan, karapatan nila, pero inaagaw ng mga makakaliwang grupo, kinukuha, inihila ang mga biik pa lang para lechon nila, 'di ba? Mga manok, mga bugas, mga saging, yan. Bakit ko alam yan? Probinsyana ako. At
ang daming nangyayari noon pa nung akong kabataan, 'di ba? Na ginagawa ng makakaliwang grupo. So if you talk about the rights of women and men o lahat ng rights, dapat walang exemption. Hindi lang mamimili ka na ito, no, kunyari concern ka. Pero ang totoo, tanginan nyo, pinababayaan nyo ang mga rebelding komunista na mag-extort ng pera sa maliliit na negosyante, yung mga revolutionary taxes yung mga giatay ka mo. Stress and anxiety ang mga Filipino dito sa administration na ito, sabi ni Wating Wating. Turian madam, ganyan ang NPA na yan, naranasan ko yan, sabi ni Evelia Pando. Yeah. Nalabas na ang atake sa kaban ng bayan. Sino? Mata ni Lisa? Yeah. Dapat may the worst bill din. Ang worst public servants ay jitayin, sabi ni Dennis Corbin. Yun pala nga, sabi ko, gurgurin ng 100 million para makabawi ang taong bayan. Okay, tuloy natin tong kaletsing balita mula sa mainstream media, mga palangga. Ano pa? Sinabi ni Brosas na hindi nangangahulugan na kapag naging legal na ang divorce ay magbibigay daan na ito para masira ang relasyon. Kahit wala kang kasal ka o hindi, you know, masisira ang relasyon kung gusto sirain ng partner mong buang. O tingnan mo si Lisa Smugs, dahil sa pagiging bitter niya, si Lisa pagiging insecure na dahil naging mukha na siyang budodal, no? Na budo na makadiliman sa pagselo siya sa mga girl lalo ni Kuting. Oh, anong nasira? Pilipino. Nasira ang kinabukasan ninyo. So may masisira talaga. Whether merong diborsyo or wala. Ba? O sabi niya, it is merely offering another option to spouses who may or may not resort it. It retains the existing remedies of legal separation, declaration of nullity, and the marriage annulment, and only adds divorce as one of more remedies. Yes, agree ako. Dapat may ganyan talaga, lalo na pag ang asawa mo ay politiko at asawa mong pumapatol sa espada. Diba? Katulad ng, you know, yung kay Bea at Dom. Hindi pa naman tapos ang eksena dyan. O sino pa? Yung mga, ewan, you know? Yung boylet mo na pumapatol sa kapwa niya. Kapwa niya, mahal niya. Ay, tama ba? Kapwa. Well, no, hindi pala. Yung pareho niya. Oh, yun yung talagang dapat meron yan. Kasi kawawa naman, yung mga like, kunyari, ikaw, palangga, kunyari, ikaw, si Layli, di ba, napangasawa mo, kunyari, di ba, nalaman mo na pumapatol pala sa isang mayor na kalbo, yung mga ganon, o sa isang pulboronic na lalaki, pareho silang lalaki, so masakit talaga. So, kailangan tapusin na, dapat may diborsyo. So, yeah. Benjamin Extraction 2, yung sa Netflix, hindi ko pa napanood nga palangga. Umaasa ang mambabatas na makakaliwa na agad tatalakayin ng Kamara ang panukala at ang tuluyang pag-aproba nito. Bilisan mo na yan. Pero bilisan mo rin sana, well, wala nang pag-asa itong mga to. Kahit ano pang yaw-yaw mo sa mga inayupak na to, patuloy nilang protektahan ang mga makakaliwang ekstorsyonista sa komunidad. Okay, na patuloy nagkumikitil, gumugurgur ng buhay ng mga inosente, nagre-recruit ng mga kabataan sa university belt, sa mga paaralan para maging kabahagi ng kanilang makakaliwang ideolohiya. Kailan talaga ng Pilipinas ngayon ang dasal para alisin ang mga demonyo, sabi ni Garen Mijares. Si Ibana may issues sa mayor, sabi ni Ron. Nabilita na natin si Ibana. wala tayong ngayong showbiz kasi yung mga binato sa ating balita, hindi ko kakilala. So parang pointless na pag-uusapan yung mga pinag-uusapan yung hindi daw nagpa-tsuktsak, inaantay daw muna yung kasal. Hindi ko kilala yung Shaira. Parang pangalan, nabasa ko ni Shaira. Hindi daw muna magpapa-tsuktsak, nagtitiis na daw yung boylet, pero gusto na raw tsuk. Anyway. Tuloy natin to. Pagtapyas sa 4-piece budget, planong ipasilip sa Kamara. Pinag-aralan ng isang mambabatas na pinaimbestigahan sa Kamara ang pagtapyas ng pamahalaan sa budget ng pagtawid pamilya ang Pilipino. Okay. Iginiit ni 4-piece party list Jonathan Abalos sa kapihan sa Manila Bay, dapat ipaliwanag sa mga benepisyo ng gobyerno ay dahilan ng pagtapyas ng
naturang pondo. Okay. So itong mga kaletsya na ito, mga palangga, tandaan ninyo, itong kanilang mga conference, press con sa mga kapihan ek-ek, ito po ay ang nasa likod nito is si Tambalisa. Si Tambalos na si Lisa at si Kuting. Para awayin nila, okay? Awayin nila mga palangga yung like si Amy Marcos at si Duterte. Alright? At mga si Inday Sara. So ito alam ko papunta kay Amy itong balita na to eh. Marami ang naapektuhan ng bawasan ng 13 billion ang programa. Malaking bilang ng mga miyembro ang natanggal sa listahan na nagresulta sa pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyanteng nakatakda na sanang magtapos o kunyari concern. Itong Abalos-Los na ito. Kunyari sila concern. Tawag din dito, tiyak ni Abalos na mga benepisyo na kakampi ng mga ito ang Kamara sa nasabing laban. So yung issue na yan, mga kababayan, papunta yan kay Amy Marcos. Okay? Dahil sinasabi nila, ito, sa balita ng mga kasinungalingan, na 4.3 milyong Pinoy daw na inalisa ni Senador Amy ng 4-piece na ayuda noong 2023. Ito, basahin na natin for fairness. Sabi dito, halos 900,000 pamilya o 4.3 milyong Pilipino nakabilang sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4-piece noong 2023 dahil inalis ni Senator Amy Marcos ang pondo sa kanila. Ayon kay Ako Bicol Party List, Jill Bongalon, inilipat ni Senator Amy ang pondo para sa mga 4-piece beneficiaries sa Assistance to Individual in Crisis Situations or AICS program. Tapos sabi pa nitong kasabwat ni Tambalos-Los, if you do the math, 13 billion divided by 15,000 pesos per household per year means 867,000 families or 4.3 million poor individuals got zero cost assistance from the Department of Social Welfare and Development 4-piece last year. Sabi ganon, thanks to Senator Amy Marcos. So, remember ang binanggit ko sa inyo na magpapapress con sila everyday para pagtakpan yung pwersahang initiative nila dahil isa si Amy Marcos ang nag-expose na binabayaran o bayaran itong mga na to, itong mga kongresista na ito. So yan ang nila, teka Amy, yan ang balik nila o yan yung ganti nila kay Amy Marcos. At dahil nga si Amy Marcos ay kumakampi kay Inday Sara, ay ang tawag dito sa mga Duterte sa ngayon, okay? Kaya tinitira nila, utos ito ni Tambalisa. Isa yan sa expose ko na araw-araw sila magpa-press con para tirahin si Amy. At di ba sabi ko tatanggalin na ng budget si Amy, zero budget nila. Isa yan sa expose ko. So sinagot ni Amy Marcos yung paratang sa kanya. Ito ang sagot niya sa page niya. Okay, noong September 2022, hearing para sa GAA 2023 budget, sinabi ng DSWD, base sa kanilang mga financial reports, na tanging 45% lang na 4-piece budget ang nagastos at 3 buwan na lang ang natitira para sa gastusin. Para maiwasan ang bantang ibalik ang hindi nagastos para sa 4-piece, inirekomenda ko na ang balancing 8 billion pesos ay ilipat sa mga proyekto ng DSWD na madaling maisakatuparan. Kaya ito hinati sa supplemental feeding, kalahi CIDSS, Quick Response Fund para sa mga sakuna at AICS. Ang aking paniwala, gaya pa ng dati, ay ang budget ng DSWD ay dapat na mapanatili sa lahat ng kaukulang gastos dahil ang mga mahihirap ang mawawalan sa anumang kaltas sa budget. Ayan, sabi dahil doon na isalba ang 8 billion para sa 4-piece at natapos din, okay, at napakinabangan ng napakaraming marginalized sectors. Natapos din ang listahan, ang listahan, tatlo kung kaya't nagawang pangkasalukuyan ang 4-piece directory na naantala ng pandemya. Sa kabilang banda, ang pagbabawas
ng 5 billion sa AIX ay nangyari matapos kung irekomenda ang halagang iyon sa bersyon ng Senado sa budget. Ngunit tinanggal ito ng nagsamang kapulungan sa Kongreso dahil sa kakulangan ng fiscal space matapos ang pandemya. Ang dalawang halagang 8 billion at 5 billion marahil ang tinutukoy ng ilang nalilitong mga miyembro. See that? Nag-aaway-away. Nagbabanggaan sila. Grace Robles, take care always, Marlica. You are the voice of the Filipino people. Thank you. See? So yun na. Yung sa expose ko, natitirahin si Duterte at si Aimee. Tinitira na si Aimee ngayon. Utos siya ni Lisa at natamba. Okay? Dahil ibinuking ni Aimee na si Tambalos Tulos, si Martin Romualdez at ang mga kongresista ay ginastos ang pera at tumanggap ng milyon-milyon, 20 million plus para sa Porsang Initiative. Ito ngayon ang balik nila kay Aimee at pinaliwanag naman ni Aimee Marcos based on sa ating binasa. See that? Mali ba ang mga expose ni Marlica? Dudurugin nila ang Duterte at itong si Aimee. Pero syempre, kailangan natin manawagan kay Aimee na durugin niya si Coting. Hindi pwedeng pagtakpan niya yung kanyang kapatid. Suportahan natin siya dito sa mga expose niya, pero dapat i-pressure natin siya na lalo niyang durugin ang kanyang sister-in-law na kamukha ng voodoo doll na itim. Alright? So, yon. Tuloy natin ang balita. Ito. Mindanao ito. Okay. Corruption sa MILF cash grant, tatalupan ng Philippine government. Nakatakdang imbestigahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity or the OPA-PRO ang umano'y anomalya sa distribution ng 100,000 cash grant para sa mga rebel returnees. Diba? Napanood nyo siguro, di ba, may hearing dyan sa Kongreso at I think sa Kongreso at Senado na itong 100,000 cash grant na ito ay binubulsa ng mga tiwali sa gobyerno. Basahin natin. This government shall not tolerate any act of corruption, julul, or irregular transactions, more so those that undermine the well-being of our MILF brothers and sisters. Pahayag ni Carlito Galvez, Presidential Advisor. Maniwala ka ba kay Carlito? Tangina ka? Diba? Maniwala ba kami sa'yo? Kitang-kita mo na ninanakaw na, hindi lang sa MILF budget, kundi ang budget ng lahat. Tanga pa rin kayo? O may nakikinabang kayo, which is nakikinabang kayo. The fact na pinupwesto ka dyan, nakikinabang ka na. Sa Senate hearing, sinabi ni Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Chairperson, Senator Jinggoy Estrada na nakatanggap siya ng ulat na 50% of 100,000 pesos aid para sa rebel returnees mula sa MILF ang ibinigay umano ng commanders. Okay, 50%. Oh, 'di ba? 50% lang, mga palangga. Inihayag ni Estrada na nakuha niya ang impormasyon ito sa dating MILF rebels. Ani Galvez, ang isolated incident will be thoroughly investigated. Puro na lang isolated. Ganun lang ang mga terminology ng Budol administration. Ayon kay Galvez, sabi niya, we will be brought to the attention to the MILF leadership. Okay? At iginiit niya, sabi niya dito, iginiit namin ni MILF Peace Implementing Panel Secretariat Engineer Mahajirin Ali sa Senate hearing na biniberipika pa nila ang ulat at sinasabing hindi kinukonsente ang kanilang grupo ng illegal na gawain. Alam mo, ang pwede lang kumurap niyan, okay, doon sa mga pera ng rebels na mga returnee, di ba, ay mga nakapwesto. Yan ay gawain ng mga demonyo katulad ni Lisa. Di ba? Actually, pinag-usapan na sa hearing sa Senate na yung iba daw wala namang sinuli na barel, di ba? Walang yung mga returnee, di ba? Supposedly, di ba? Pag sumurrender sila, magbibit-bitin nila yung kanilang armas, then kapalit noon yung 100,000 na benepisyo at mamuhay na silang maayos o pwede sila maging part ng government, Pero ang iba, walang na-present na may silang sinurrender. Okay? At yung iba, wala rin nakukuha. 50% o nada at binubulsa ng mga jutang dinimasidat, MILF, Mindanao, lahat ng issue pinagnanakawan ng mga hayop. Ariana, sabi ni Ariana Yana, ay nako, sabi niya people power na. O ito, panibagong balita kay Inday Sara, although nabanggit na yata natin ito. Vice President Sara Dedma sa mga bagong aligasyon.
So inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang commitment na patuloy lamang siya sa tungkulin sa gitna ng mga bagong aligasyon mula sa dating Kingdom of Jesus Christ member na Tomistigos sa Senado. Ito na nga pa, in connection doon kay Pastor Cabuloy. Okay, sa video statement nitong Martes, sinabi ni Duterte na ang pag-atake at mga paratang laban sa kanya ay inaasahan na dahil sa kanyang pagiging ikalawang highest-ranking government official. Ayon kay Sara, sa kaysasaya ng Pilipinas, naging gawain o kagawian na ang pag-aatake sa at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Okay, alam na natin to, mga palangga. Oh. Naniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinumpang tungkulin. Ayon kay Inday Sara. Okay? So itong mga scripted na ito na laban kay Sara, you know that already. Ayoko nang mag-exert ng galit ko. Kasi nagalit na ako kanina. Balitang health naman tayo, pangkalusugan. Kaso ng tigdas o measles umakyat ng 79% noong 2023. Inahayag ng World Health Organization nitong Martes, hindi pa tigdasin yung mga jotang na sa Malacanang, ano? Pambata lang tigdas eh. May mga bata rin na, ay may mga medyo middle age, you know, mga binatilyo or mga umuusbong pa lang. Diba? O, dapat tigdasin yung mga jot. Hindi lang tigdas, aratayin na silang lahat. Inihayag ng World Health Organization itong Martes ang pagkakaalarma sa mabilis na pagkalat ng tigdas sa buong mundo, kung saan mahigit na 306,000 kaso ang naiulat noong nakaraang taon, mas mataas ng 79% kumpara noong 2022. Sana nga aratay na yung Malacanang na sila na nga talaga yung parang manok na ratay. Sinabi ng UN Health Agency na wala pa itong opisyal na tala ng bilang ng mga nasawi sa tigdas noong nakaraang taon. Subalit inihayag ni Technical Advisor Natasha Crowcroft na dahil sa paglobo ng bilang ng mga kaso, we would anticipate an increase in deaths in 2023 as well. I hope we can expect also from the Budol administration. Yeah, kung ano yung sinabi ni nitong technical advisor na we would anticipate an increase in deaths in 2023. I hope we can anticipate that also from the Jejemonyo in Malacanang. Ay, nako, tuloy-tuloy na balita. Presyo, ito na, presyo ng pangunahing bilihin posibleng tumaas. Bago pa ba ito? Ha? Bago pa ba ito? Ano yung solusyon para makatakas tayo dito, mga palangga, sa mga matataas na bilihin? Tapusin nyo na si Kuting. Tapusin nyo na si Kuting sa kanilang pambubudol. Basahin lang natin ito, mga palangga. Pag natuloy ang 100 wage hike, nagbabala kahapon ang DOLE hinggil sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kung matutuloy ang isinusulong na 100 legislated hike sa daily minimum wage, kita mo mga jejemonyo. Panakot nila, Department of Labor and Employment. Tingnan nyo. Minawarningan nila ang taong bayan na posibleng tataas ang presyo kapag natuloy ang 100 pesos na aumento sa sahod. Pinag-usapan natin ito kanina. So nakita ninyo, so ang mga negosyante, magbibigay nga sila ng 100, kung matuloy, 100 pesos na aumento kada araw sa manggagawa, pero itataas nila ang mga presyo nila. So wala rin kwenta. So ano ang dapat solusyon? Kaya dapat i-regulate, kaya nga tayo may regulatory, kaya nga tayo may DTI, di ba? Meron tayong mga ahensa ng gobyerno kung saan nire-regulate nila ang pagtaas ng mga presyo na hindi dapat, na trip-trip lang ng mga negosyante. Ay, kasi nag-aumento ko ng 100 pesos sa inyo, ha? Tanginan nyo lahat, ha? 100 tayo, kayo katao na empleyado ko. O, ito ngayon, tataasan ko ang mga presyo para mabawi ko. So, what's the point? Ito po ang sistema ng bulok na sistema at pulboronik na gobyerno na hindi minomonitor, hindi isinasaayos ng gobyernong ito na iregula ang pagtaas ng trip-trip na pagtaas na lang o gusto lang nila ng mga negosyante. Kaya sabi ko, magandang pakinggan, ay tinaas ng 100 pesos, then babawian ka at doble-doble pa ang bawi. So kawawa ang manggagawa. Kawawa tayong lahat. Kawawa OFW. Lahat kayo kawawa. Dahil tumaas mo ng 100 times 5 yung itataas nilang presyo. You know? Posible.
I'm not saying na exactly times 5, pero yun ang mga posibilidad. Tataasan nila ang serbisyo like ang kuryente, ang tubig, lahat tataasan nila mga palangga. So wala ring silbi itong 100 pesos na aumento sa manggagawa like you guys kasi babawian din kayo. See? Kaya sabi ko, you have to gather, you have to speak up and pick them up. Tayo mo nagbabala pa ang DOLE, ang kapal ng mukha ng mga buwakan ng Ginimesto. Sila pa ngayon ang nagbabala. Ang gobyerno ang nagbabala sa inyo, ang nananakot sa inyo na kapag pinigil ninyo at pinush ng pinush yung 100 aumento na yan, ito ang balik sa inyo. Kita ninyo? Gawa ko ba to? Hindi. Nagbabasa tayo ng balita. Tapos binibigyan natin ng reaksyon at binibigyan natin ng inkorporasyon sa tunay na buhay, hindi lang sa pagbasa-basa ng balitang kasinungalingan. Okay, ano sabi to? Hinggil, nagbabala, hinggil nga sa pagtaas ng presyo. Ayan. Ngayon, mga kababayan, ayon kay DOLE Secretary Laguesma, ayan, sino yan? Appointee ni Lisa Smag siya. Bagamat ang aumento sa sahod ay nakapagpapalakas ng purchasing power ng mga manggagawa, marari rin namang itong magkaroon ng impact sa mga micro and small businesses. Anong purchasing power? Makakapagpalakas daw sa purchasing power ninyo. When you say purchasing, di ba? Kung dati, di ba, hindi kayo nakakabili ng prutas, kung may extra kayong 100, makakabili na kayo ng extra prutas. Pero paano ka makakabili ng extra prutas kung tataasan pa rin nila ang mga serbisyo, ang mga binanggit natin, mga paninda and everything. So it's useless. It's all budol. Binubudol lahat tayo. Binubudol lalo na ang mga manggagawa, mga kababayan. Budol-budol lang tong ninayupak na itong gobyernong ito. So, get up! Palangga! Na kayo. Makisabay na kayo sa mga susunod na mga pagtitipon. Buhatin nyo na si Kuting. Makipag-alyansa kayo sa mga men in uniform para peacefully matapos na natin ang digimonyong ahas at Kuting pulboronic sa gobyernong yan. Kawawa Pilipinas, ano? Kung may magic lang ako talaga palangga, lipol na lahat yan. Alam mo, kanina, may kasama akong kaibigan, nagkape-kape kami. We talk about the issue. Hindi talaga nawawala. Sabi nga ng friend ko, kawawa na yung Pilipinas. Wala ng pag-asa. Kaya sabi niya, actually bumili siya ng lupa eh. We talk about it na nakabili siya ng property dito sa somewhere here. Diyan lang, sa Southern California. Alam mo yon, bumili siya ng lupa. Sabi niya kasi, ibibenta ko na yung kondo ko sa Pilipinas. Wala na ang pag-asa ang Pilipinas. Dati nangarap ako na doon ako magre-retire. Sabi ng friend ko, pero wala na, dito na lang ako sa Amerika. Ano pa gagawin ko doon? Lahat, sabi niya, halos lahat, may lagay, payola and everything, bribery. Sabi niya, ano pa? Sabi sa akin, ano pa? Sabi niya, tinanong niya ako, ikaw magre-retire ka ba? Sabi ko, pag nalipol, magre-retire daw ba ako sa Pilipinas? Sabi ko, pag nalipol ko na lahat ng demonyo, pag wala na siguro ng demonyo at mga pulboronic, baka, I'm still young. I still, decades and decades to live. And to retire in the future. Kaya nga ako nagbabayad ng Social Security ko eh. Ever since, bakit ako nagbabayad ng Social Security ko? Diyan sa Pilipinas. Kasi bilang Pilipinong ipinanganak sa Pilipinas, nangarap ka na pag nag-retire ka na, gusto mong mamuhay sa buhay, sa lupang tinubuan mo. Lahat naman tayo, kahit anong lahi mo eh. Kahit anong lahi mo. Ikaw man ay European o whatever, di ba? May mga nakakausap ako dito, mga kliyente ko na they still, iba gusto pa rin lang bumalik sa lupang tinubuan nila. So it's the same thing sa akin. Kaya mini-maintain ko yung Social Security na yan. At sabi nga ng friend ko, may friend ako sa Social Security, sabi niya, pag nag-55 ka na ha, sabi niya, taasan mo yung contribution mo para maximum yung makukuha mo sa SSS. Magkano ba maximum ngayon sa SSS? 10,000 pesos? So yun ang sinabi niya sa akin. Kaya ever since na nandito ako, bayad ako ng bayad sa Social Security ko kasi nangarap nga ako na mag-retire sa Pilipinas. Eh paano ka mag-retire kung sunog na ng pulburon ang kinabukasan ng bayan? Di ba mga palangga? Oh, sabi ni Lolo, yes, our family is selling also our property. Mahirap ng bansa, magulo ang sistema. Paano ka mamumuhay? Bumili ka ng kondo dyan sa kay Akusar hanggang ngayon. Si Akusar, na pinromote ni Kuting sa housing. Ang mga kondong ibinenta nila, hindi na to turnover. Ang mga kontraktor, mga mambubudol. Magpatayo ka ng bahay, bubudulin ka ng kontraktor. Hindi man lahat, pero bubudulin ka.
Mag-a-apply ka ng mga papeles sa City Hall, bubudulin ka ng mga buwaka ng ina, mafia, sindikato. Saan ka magre-retire? Eh di dito na lang ako mag-retire sa Amerika. Ang daming bukid dito na mura lang. Pwede ako mag-alaga ng manok, baboy. Actually, I'm not gonna say anything. Bukanga ako na naman eh. I'm not gonna say anything right now. 'Di ba maraming mga kalupaan ng mga bundok-bundok dito na pwede kang magbungkal. 'Di ba? At dito kapag sa bingid ka ng emerhensya, 'di ba? Ay tawag ka lang 911 diyan. Sa gitna ka na ng kalsada ng EDSA. Pag tumawag ka ng 911, makakalusot ba ang mga paramedics? Hindi. Dahil ang jutang jinin ng traffic, wala sa ayos. Sing it here, sing it there. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, pag ako naging presidente ninyo. Kasi may nagsabi na, oh, gusto mo ikaw magpresidente. Isa yan, okay? Sa mga tututukan ko, gusto ko lahat, hindi pwedeng singit-singit. Lahat kayo tatakbo ng sa lane ninyo, you stay in your lane. Lahat tayo makakarating sa ating paroroonan. Bibigyan natin ng space ang emergency lane na kapag may inatake sa puso, may aksidente, makakadaan. Yan ang isa sa gusto kong gawin. Ha? Yung nagsabi na ikaw na lang magpresidente, yan yung gusto kong gawin. Yung lane na yan, malinis. Katulad sa mga ibang bansa. Amerika, Europa, Japan, meron silang emergency lane na hindi mo pwedeng daanan katulad ng ginagawa ng mga politiko na magwang-wang-wang tapos dadaan doon, papakita lang yung ID, senador ako eh. Anak ako ni Pulburon, lusot ka agad. See that? Bulok na bulok. So ba't ako magre-retire? Oh, di ba? That's the good thing of this samot-sari. Nakakahinga tayo sa mga issue. Masarap sana sa Pilipinas kung hindi corrupt ang government at may kinatatakutan. Yeah, tama ka, Lulu. Masarap talaga. Masarap ang pagkain sa Pilipinas. Actually, I can go to Thailand. May kaibigan ako doon sa Wahin. Di ba? Sabi nga sa amin, pwede kayo mag-buy ng property doon. Walang rebelde. Walang makakaliwang grupo. Yeah, I'm thinking about Thailand. 3 million lang daw ang mga doon eh. If you have 3 million pesos, you can buy a condominium. Okay? Walang mga hegemonyo. 'Di ba? Sa Pilipinas, sa condo mo, nabili mo na, ayaw pa i-turn over ni Acuzar. Oh, ni Jerry Acuzar. Imagine mo, pinaghirapan mo na, OFW ka, ayaw pa nila i-turn over? Pera mo na, bubudulin kang hayop? Or isinanla nila, or binenta sa dalawang owner. Ganun ang laro sa Pilipinas. Bakit may mga ganun? Kaya, bigyan ko kayo ng advice. Kayong mga nasa abroad, lalo na kayo ang pinupunterya, sumunod kayo sa akin o hindi, okay lang. This is just me. Huwag na kayo bumili ng kondo. Dahil pahirap ang kondo sa Pilipinas. Maliban pa sa monthly dues nyo, ang liit-liit, ibenta nyo na. Si Tita Zeni, ng kaibigan ko dyan, may kondo sa Maynila. Ibibenta na nila yung kondo nila. Dahil yan, supporter ni Marcos yan. Namit ko sa Canada, namit ko sa Pilipinas. Akala niya, bubuti ang Pilipinas dahil kay Kuting. Kausap ko lang si Tita Zeni few weeks ago. Ano sabi sa akin? Anak, sabi niya, ibibenta na namin yung property namin, yung kondo namin. Wala na kaming pag-asa sa Pilipinas. See that? Ito yung nararamdaman ng mga Pilipino abroad na bumili ng mga propriedad sa Pilipinas kasi inisip nila one day sila ay mananatili sa kanilang mga lupang sinilangan. Paano ka mananatili sa lupang sinilangan kung mismo, 'di ba? Ang demonyo mong gobyerno ay ninanakaw ang pera ng bayan at ninanakaw ang mga pera na supposedly sa pag-improve ng mga infrastruktura, healthcare, lahat. You know that already. See? Ba't ako magre-retire dyan? Pero pag nadurog natin ang pulboronic, yes, magre-retire ako. I still have time. Pero yung mga 70s, 80s nating mga palangga, wala nang time. Hindi nila na-enjoy ang kagandahan ng Pilipinas. Maganda ang Pilipinas. Magpagkain, masarap lahat. I traveled the world already. Hindi naman buong mundo, pero at least, di ba? Kahit na maganda sa Paris, nag-enjoy ako ng hot chocolate. Still, masarap pa rin kumain ng balingoy sa Bisaya. Still, masarap pa rin maglitsyon-litsyonan dyan sa Pilipinas kung mayroon kang alagang manok. Yung mga krosan-krosan na yan, masarap pa rin ang pandesal sa kanto namin. Nung ako'y lumalaki, masarap pa rin yan. Hanap-hanapin natin yan. Kahit pumunta ako ng Monaco Social Climbing 101.
Ang sarap ng ang ganda ng view. Yes, it's beautiful. Pagkain masarap, di ba? Pero mas masarap pa rin ang pinaksiwan na mga pagot sa Ilonggo. Masarap pa rin yan. Yan ang nakasarnayan ng bibig ko eh. Masarap pa rin ang ginataang kalabasa, ginataang labong na may preskang hipon. Di ba? So yan yung yan yung gusto natin lahat. Paano ka nga naman dito? Ano ba pinag-usapan natin? Ba't napunta tayo doon? Dito sa 100 pesos na aumento. Di ba? Na kung saan na tayo nakapunta, which is true. Ano sabi dito? Meron anya sa mga ito na maaaring kayanin ang wage hike. We talk about wage hike, di ba? Ngunit mayroon din hindi kakayanin yung mga MSME daw. Sabi ng mga gobyerno ito. Kapag merong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, medyo nakakaramdam na po tayo ng pagtaas ng presyo sa pangunahing bilihin. Yun na nga, kung matino ang gobyerno, dapat nga i-regulate nila ang pagtaas ng bilihin. Hindi pwedeng nagtaas ng aumento, tapos tataasan din nilang presyo, mga buwakan ng genimis nyo. Nagbabala sila. Nagbabala ang gobyerno. Iyon pong may kinalaman sa transport. So para pong yan chain reaction. Kaya ang lagi naman pong tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse. Balansehin nyo. Sinabi din ni Leguesma na appointee ni Lisa Asmugs na naghahanap na sila ng mga posibleng intervention upang matulungan ang mga micro and small business sakaling madagdagan pa ng 100 pesos ang minimum wage. Okay, gusto mo ng intervention, Leguesma? Patigilin ninyo o gurgurin na ninyo lahat ng mga smuggler. That's the best intervention. Gusto nyong magkaroon ng maayos na pamayanan? Pahuli nyo si Michael Mann na inappoint na special envoy to China ni Kuting Jr. Wakasan nyo na si Kuting. Yan ang the best intervention o intervention. Itigil nyo ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. kay Mark Sayarot na polboronic. Ipatigil nyo, ito intervention, ang pagpapanalo ni Robles ng loto maya-maya. At tanggalin nyo ang presidenteng bangag na bangag. That is the ultimate intervention to stop the kahirapan, pang-aapi sa mga Pilipino. Yawa. Sabi ng Giatay, naisa niya lang matiyak na walang mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho sa kabila ng financial impact and posibleng wage hike sa kanilang mga employees. Let's say gusto nila i-ensure na walang mga manggagawa mawalan trabaho. Dyan nga lang yung third floor studio eh. 'Di ba? Sino? Yung third floor studio, yung YouTube channel dyan na galing taga Presidential Communications dati na niligwak ni Lisa. Niligwak ng gobyerno na wala namang violation o wala namang ginawa at marami pang iba sa PDEA, sa lahat ng ahensya na gustong ligwakin ng gobyerno dahil sila ay kritiko lamang. Nakita nyo? Yan ba sinasabi ng gobyerno na gusto nyo protektahan ng manggagawa? Baka ng ginimis nyo, tinanggalan nyo ng kabuhayan yung mga yon a day before Christmas o before the Noche Buena. Diba? Si Pam Pedroche, si Purificacion, at si Reformina. Diba? Tinanggalan nyo ng kabuhayan, mga breadwinners yung mga yon. Tapos you talk about what? Protektahan yung manggagawa. Julul. Tanggalin natin sila palangga. Okay? Ani Leguesma, sa datos ng PSA, mayroong mahigit sa 4 na milyong minimum wage earners sa bansa. Walang kwenta. Di ba? Nakabalita pa tayo pero mahaba na tayo palangga. 4-piece palakasin. 4-piece palakasin pa versus inflation, sabi ni Pangulong Bangag. Ipinagutos ni Bangag Marcos Jr. sa National Economic Development Authority or NEDA at Philippine Statistics Authority or PSA at Department of Social Welfare and Development na pag-aralan ang mga paraan, partikular sa pantawid pamilya, chuchu. Kasabot to lahat mga palangga. Tumugon, sabi dito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga nangangarap niya maging senador. Kasabot din ni Lisa Smagdan. Si Lisa ang nag-appoint niyan, hindi si Kuting. Lisa lahat yan. Ginawa ng Pangulo ang kautusan na ginanap ng sectoral meeting. Isa sa mga inatasan niyang pag-aralan namin is paano huwag mag-diminish o
o mabawasan yung halaga ng mga financial assistance ng grants sa ibinibigay natin sa ating mga mahihirap na kababayan ayon kay Gatchalian Julol. Diba? Galing naman kasi ng balita. Ayaw daw mabawasan ang mga ayuda, di ba? Pero Jutang Jilina, yung binayad sa Parsahang Initiative na 20 million at yung mga insertions na umabot sa 60 billion na walang kamumuang ang mga senador at taong bayan, mga palangga, nilusot ni Tambaloslos at ni Lisa. Oh, ano ngayon? Ha? Yung concern kayo? Anong kadyutahan to? Sinabi pa ni Gatchalian na inappoint ni Lisa Butod na ginagawa lahat ng economic team para mababa ang inflation. Subalit habang ginagawa ito ay kailangan pa rin ng kaakibat ng pagprotekta sa peso value ng mga grants na ibinigay ng pamahalaan katulad ng 4Ps at sa iba pang mga programa na nakatuon sa pagbibigay ng social protection sa pinakamahirap nating kababayan. BS to lahat. BS to. Wag na natin to tapusin dahil kaletsihan ito. Kung totoong gustong dagdagan ang ayuda, dagdagan mga palangga, bottom line, kung gusto nilang ayusin ang buhay ng Pilipino, bago sana i-transport ni Kuting at ni Lisa ang pera ninyo sa kanilang mga during their travel na hindi naman nati-check yung mga crates nilang dala-dala, paloob at palabas ng bansa. Marami paglabas, pera, pagpasok, pulburon, we don't know. Okay? Kasi naka-concealed ang kanilang mga aktibidades. Pero may mga puting ahas tayo na nagre-reveal sa atin. Kung gusto nilang maayos, simulan nila sa agrikultura. Yan ang ginagawa dapat. Pero wala na nga tayong pag-asa. Wala na dahil kasabwat na nga nila ang smuggler. Simulan nila sa Bureau of Customs. Ang mga balikbayan box ngayon, maraming nagsasabi sa akin, ilang buwan na, 6 na buwan, hindi pa nakakarating ang kanilang mga balikbayan box at binubuksan na naman dyan sa Bureau of Customs. See? Itong mga kabwisita ng mga bunganga, ng mga appointee ni Lisa lahat ay kasinungalingan. Kaya nga ang title natin, samot-saring mga kasinungalingang balita galing sa mainstream media na ating buboljakin. Oh, di ba? Oh, ito. Ano sabi dito? Panibagong balita. Mrs. President at First Gentleman may meeting with top executives ng Grab Holdings. Ito may nag-send sa aking picture. O, di ba? Nakipag-meeting si Kuting at saka si Ahas dito sa Grab. Okay? Yung Grab, parang Uber dito, di ba? O, ito, picture. O, kayo nang maghumusga sa picture. Kita nyo? O, sino? Ay, dali, hindi ko makita. Sino ang presidente dyan? O, di ba? Si Lisa Smugs. O, ayan, more. Ano sabi dyan? We're working with Grab to legalize motorcycle taxis and tax regulation. Magkano naman kikikbakin ni Lisa dyan? More transport option will be benefit commuters, drivers, and MC. O, tignan mo. Siya, di ba? O, nakabilog. Siya ang presidente. Nagmukhang alalay si Kuting. Nasa likod lagi. Taga sundot ng kipay ni Lisa Smugs. Nakita niyo? Hindi ganyan ang protocol. Dapat presidente ang nasa unahan. Pero alam natin, si Budol ay hindi naman presidente, kung di tau-tauhan lang ng mga oligarchs ni Lisa at mga mafia. Bigyan mo lang si Kuting ng pulburon, happy na siya. Sunod-sunod na siya, basa na siya script. Gaganon-ganon lang, ngiwi-ngiwi. Basta bigyan mo lang ng pulburon para mag-enjoy siya. Kaya nga sana, i-overdose sa pulburon nang matapos na. Kapal ng mukha, di ba? Sabi ni Lulu, Hiram, kahit ano ang gawin ng administrasyon na to, I don't trust them anymore. Exactly. Ano sabi dito? Mrs. President, Butod Lisa Marcos, aka Lisa Ahas, Smugs, at First Gentleman, bangag na bangag, miniting ang mga panungahing pagpaganap ng Grab Holdings Incorporated sa President's Hall sa Malacanang noong Martes. Magkano naman kikbakin ni Lisa Smugs dito? Okay? Ayoko na basahin tong balitang ito. Walang kwenta ito palangga. Sabi ni First Gentleman, we're working with Grab to legalize motorcycle, taxis, and relax regulations on TNVS. More transport options will benefit commuters. Julul, to legalize. Diba? To legalize what? Ng inyong korupsyon. Magkano ang kickback na naman ni Lisa dito? Sige nga, mga palangga, magkano? Ito mga balita na ito, El Nino, wala na tong kwenta, patapos na tayo.
Oh, ang susunod nating balita, oh, government handa daw na magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga magsasaka sa gitna ng El Nino. Maaaring magbigay ang gobyerno ng alternatibong livelihood assistance sa mga magsasaka kasama ang irrecoverable agricultural land dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang sinabi ng coordinating body na inatasan ng paghahain ng epekto ng nasabing phenomenon. Bullshit mga palangga. Wala na. Ayoko na basahin yung jotang na balita na yan. The ultimate solution, get up, speak up, pick them up. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, araw-araw po ako magsalita, nakakapagod, 'di ba? Para na ako maikulalya pa ulit-ulit dahil paulit-ulit din ang pambubudol sa atin. Hindi tayo pwedeng tumigil na dahil nasabi na natin to, Maharlika, luma na yan, ganun. Oh, yung kanilang pagnanakaw, luma na rin, huwag na natin pansinin. Yung pambubudol sa atin, ay, tapos na yun, napag-usapan natin yung 23, magsa-stop tayo, mamamayagpag sila. So, kailangan ng boses ninyo, boses ko. Kaya nga tayo pinatitigil. Kaya nga sinashutdown si Kibuloy, sinashutdown si Duterte, sinashutdown ng mga Facebook accounts. Ako dalawa, si Kibuloy, suspended. Lahat, di ba? Lahat ng gustong mag-criticize at para sa taong bayan, suspended tayong lahat. At nakikita nyo naman ang bonggang-bongga. So, if magsa-stop tayo dahil na-expose ko na to nung last year, then talo tayo. Kaya nga ang power natin umaabot hanggang langit. At ang langit ay aayon sa atin. Minsan, kailangan nating maranasan daw, pero malupit ang pinararanas sa atin ng tadhana. Di ba? Sabi ko nga, kung pwede lang ipalit ang buhay ko, I'm really willing to sacrifice. Kung may ganun, ha? Lipulin lahat ng Diyos. O demonyo siguro. Lilipulin sila lahat. Kapalit ng buhay ko, iaalay ko. Gugurgurin nila ako. Anyway, gugurgur. Matutsugi ka naman eh. Diba? Matutsugi ka naman. Dahil tayo hindi tayo makakaligtas. Pero ngayon, kunyari bukas, o kunyari biglang bumaba ang Diyos. Maharlika, o ito, buhay mo, iaalay mo, kapalit ng walang kwentang buhay ni Smugs, ni Kuting, ni Tambaluslos. Gugurgurin ko silang lahat. Basta iaalay mo ang alindog mo. I will say yes, now na. Ngayon na, huwag yun ang patagalin. Kung ang buhay ko ang kapalit ng kaayusan ng Pilipinas at ma-enjoy nyo ang inyong mga retirement, i-enjoy nyo yung inyong mga anak, i-enjoy nyo ang inyong buhay, I'm willing mga palangga. Kung ang buhay ko, kukunin nila, tapos wala na magnanakaw, which is imposibleng walang magnanakaw, at least malang babawasan. Kung 100% ang pagnanakaw ngayon, at least 10% na lang pag kinuha na yung buhay ko. Tapos kukunin din buhay ni Lisa Smugs. Hindi sabay-sabay kami. Papantay niya yung mga paa. Pantayan ng paa ni Tambaluslos. Alam nga naman ako lang, papayag ba tayo? Kunin na, pag nagurgur ako, ginurgur ako ng tadhana, gugurgurin din sila. And I am willing. Anyway, na-enjoy ko naman na buhay ko ng bonggang-bongga. Lahat ng pinangarap ko, nagawa ko naman. Dati, pangarap ko lang makakain ng meal. Di ba, you know that story? Makakain lang ng meal sa mga fast food chain. May burger, may french fries, may chocolate sundae. Yun ang pangarap ko na makain ko. Masaya na ako. Nagawa ko na yan. Nangarap ako mag-abroad. Nagawa ko na yan. Nangarap akong lahat. Hindi lahat ng pinangarap ko. Ang malila sa akin, hindi ako nangarap na maging bilyonarya. Kung nangarap sana ako, or hindi ko kasi nahiling sa Diyos yan eh. Na nangarap ako na sana maging bilyonarya ako. Di sana natupad siguro. Pero seryosong usapan. Lahat tayo mamamatay, okay? Sa mundong ito, lahat tayo mamamatay. At least man lang, kung mangyari yon, naging worth it yung buhay ko sa lupa. Kung yun naman ay magbibigay ng way para ma-enjoy nyo yung Pilipinas, then goodbye. Anyway, it's just so sad. This is your fair lady Maharlika. Nakakapagod man po everyday, malungkot man, dahil demonyo po ang kalaban natin. Pero hindi ako titigil hanggat mayroon akong buhay at mayroong dugong nananalaytay sa puso ko. Hindi tayo titigil palangga. Kasi pag tumigil tayo, kawawa tayo lahat. Kawawa yung lahat, kawawa tayo. So mamamayagpag ang mga demonyo. Kaya kahit may patong ang ulo ko, sabi ko, Lisa, sisiguraduhin namin, mauna kayo papantay ang paa. Thank you mga palangga.